Pagkatapos magpakilala ng Tower Master kay Spring, nagbigay galang naman ang Vice Master sa Master Tower, at sabi nito na bigla na lang sumugod ang ating bida sa Pinnacle Tower, inatake nito ang lahat ng nadadaanan niya, at winasak niya ang buong Slaughter Palace at napakarami ang nasaktan, at baka patay na rin ang Drunken Immortal sa kanyang mga kamay. Kasabay nito, tinuro niya si Spring, at sabi din nito na kahit pagkatapos ng lahat ng gulo, gusto pa rin kunin ng bida ang formation. Sobrang lakas ng cultivation niya at puro kaguluhan ang dinadala niya. Kaya nakiusap siya sa Master Tower, kailangan na siyang pigilan bago pa lumala ang lahat. Nang marinig ng Tower Master ang sinabi ng Vice Master, agad siyang naging seryoso. Sa isang simpleng pagwasiwas ng kanyang kamay, agad niyang pinawalang bisa ang malakas na atake ni Spring. Matapos iwas-iwas ng Tower Master ang kanyang kamay, isang napakalakas na enerhiya ang lumabas at agad na tumama sa katawan ni Spring. Nabigla siya at hindi nakapaghanda sa lakas ng puwersa, kaya't natangay siya ng malayo sa ere habang gumuguhit ang kanyang katawan sa kalangitan. Halatang hindi niya inasahan ang ganitong kapangyarihan mula sa Tower Master. Kasabay nito, nag-regenerate naman si Spring sa kanyang natanggap na pinsala, at nagugulat din ito na nagsaad, na kahit may Divine Eye of the Void siya, hindi niya mabasa ang galaw ng matanda. Napagtanto niyang wala siyang laban, hindi lang ito ang Pinnacle Tower Master, kundi guro rin ng lalaking may puting buhok na kanyang kalaban. Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi ang magplano muna ng pagtakas. Napaisip naman dito ang Tower Master kaya tinanong niya sa Vice Master kung ang tinutukoy nito ang Drunken Immortal, at sinabi niyang nawalan lang ito ng malay sa labas. Ipinaalam din niya na ang sumira sa Slaughter Palace ay ang malakas na teknik na tinatawag na Void Being Divine / ang sarili nitong teknik. Nangamba naman dito ang Vice Master kaya dali-dali siyang nagpaliwanag sa kanyang Master. Ngunit hindi siya pinakinggan nito, kaya tinakpan ng Tower Master ang kanyang tenga at sinabing ayaw niyang makinig sa anumang paliwanag mula sa Vice Master. Sa halip, nais niya nga raw marinig ang paliwanag mula sa ating bida. Nagtataka naman dito si Spring dahil parang bata nga raw sila mag-away. Kaya nagsimula na itong humakbang papunta sa Tower Master habang pinapaliwanag nito, na 3 pang hari ang maaaring bumaba sa mundo anumang oras. Sa wakas, naitaboy nga raw nila ang Transcendence Void, pero kapalit nito'y matinding sakripisyo. Ilang araw na ang nakalipas, may natagpuan siyang isang formation sa malayong hilaga at puno ito ng kapangyarihan. Kung walang gagawin ang Pinnacle Tower, isa sa 4 na hari, ang Transcendence Void, ay patuloy na nagpapahirap sa mundo. At habang kayo ay nakatayo lang dito habang sila ay nakikipaglaban hanggang kamatayan, at kung ganyan lang ang kanilang gagawin ibigay nga raw nila sa kanya ang formation, at siya na nga raw ang bahala sa lahat. Bigla naman binanggit ng Tower Master ang 10 Directions Heaven Silang Formation. Dahil dito, nagulat at nataranta ang Vice Master at napasigaw din ito sa galit, na papaano niya nga raw nasabi ang basta-basta ang isang napaka-importanteng bagay sa kanya. Nagtaka naman dito si Spring, kaya nagtanong na ito sa Tower Master na kung ano nga raw ang 10 Directions Heaven Silang Formation. Ginamit naman ng Tower Master ang kanyang hawak niyang gintong pamaypay at dahan-daang iwinagayway ito. Dahil dito, nagkaroon ng reaksyon ang kalangitan habang nababalot ito ng mahiwagang liwanag, 2 globo ang biglang lumitaw sa himpapawid, tila konektado ng isang makapangyarihang enerhiya. Ang mas malaking globo ay nagpapakita ng mga linya at koneksyon, na parang isang sinaunang mapa ng kapangyarihan. Biglang lumitaw ang isang maliit pang globo sa ilalim nito, tila isang mensaheng may paparating na pagbabago. Ipinapaliwanag ng Tower Master na may malaking koneksyon o pinagdaanang pagbabago sa pagitan ng dating mundo at ng mundo ngayon, at parang may nagbago o muling sinimulan na ito. Samantalang si Spring ay nagdududa pa rin at iniisip kung ano nga ba talaga ang kaugnayan ng lahat ng ito sa Earth. Sa isip niya, baka mas mabuting pakinggan muna ang mga sinasabi ng matanda. Pero malinaw sa kanya, kapag pumalpak ang lahat, tatakbo siya kaagad ng walang pag-aalinlangan. Tinanong din ni Spring sa Tower Master, na para bang unti-unti na niyang nauunawaan ang buong sitwasyon. Sinabi niya na kung tama ang pagkaintindi niya, ang 10 Directions Heaven Silang Formation ay kumukuha ng lakas mula sa mga bahagi ng lupa na sapilitang kinuha mula sa Earth. Kaya ang tanong niya, bakit kailangang gawin iyon?
Ngunit ang sagot lamang ng Tower Master ay nasa loob ito ng formation. Nagtanong din si Spring, ang 10 Direction 7 Silang Formation ay kumukuha ng napakalakas nitong kapangyarihan mula sa lahat ng lupang inalis mula sa mundo, at nagtanong din ito na kung bakit niya nga raw ito ginawa. Seryosong sinagot ito ng Tower Master na parang araw makaligtas siya sa kapahamakan. Matapos marinig ang sagot, galit na galit si Spring at pinagmumura niya ang Tower Master. Para sa kanya, kalokohan ang mga sinabi nito, dahil napakabanal daw pakinggan para lang mabuhay. Nagtanong din si Spring, alam ba talaga ng Tower Master kung gaano karaming bahagi ng Earth ang naging disyerto? Alam ba niya kung gaano nagsisiksikan ang mga tao sa mga lungsod na parang nasa hole? At higit sa lahat, alam ba niya kung gaano karaming tao ang nabubuhay sa takot na baka bumalik ang Transcendence Void at muling sirain ang sangkatauhan? Nagalit naman dito ang Vice Master dahil masyadong araw ito bastos magsalita sa kanyang Master. Ngunit aminado naman ang Tower Master na medyo tigang na nga ang Earth sa kasalukuyan. Bagamat tila wala sa kanya ang bigat ng sitwasyon, tinanggap niya na totoo ang sinabi ni Spring, na unti-unti nang nawawala ang sigla at yaman ng mundo. Ikinumpara din ng Tower Master ang kasalukuyang kalagayan ng Earth sa mas malulupit pang kondisyon, tulad ng walang tigil na pagsabog ng bulkan, napakataas na tsunami, mga lindol sa iba't ibang lugar, at mga latian na may nakakalasong gas na kayang tunawin ang katawan sa isang amoy lamang nito. Sa kabila nito, sinabi din niya na kahit papaano, pwede pa rin itong tirhan. Nagulat naman dito si Spring kaya napatanong ito sa kanya, kung anong araw ang ibig nitong sabihin. Pinaalalahanan naman ng Vice Master si Spring na iniwan sila ng Intergalactic Federation dahil ang Earth ay isa ng bulok at wasak na planeta. Dapat daw ay magpasalamat pa sila sa maliit na espasyong natitira na maaari nilang matirhan. Pinutol ng bida ang usapan at sinabing huwag nang maging pilosopo. Tinanong niya kung anong ginawa nila noong umatake ang Transcendence Void. Idinagdag pa niya na hindi pa rin ipinaliwanag kung bakit ayaw gamitin ang formation laban sa Four Kings. Ipinapaliwanag din ng Tower Master habang nilalabas niya ang isang mahiwagang bagay na ang 10 Direction 7 Silang Formation ay hindi lang basta panangga sa isang rehiyon ng mundo. Kinokolekta nito ang asensya sa paglipas ng panahon para makabuo ng tinatawag na prutas. Malapit na itong mahinog, at sinumang makakain nito, lalo na ang isang makapangyarihang nilalang sa Sky Tier, ay makikinabang ng husto. At ang sinumang Sky Tier na mandirigma na kakain ng bunga mula sa formation ay aakyat sa mas mataas na antas, ang Celestial Tier. Kaya naman iniisip ng Tower Master na aksaya lang kung gagamitin ito agad ngayon. Nagulat naman si Spring sa ideya na ganoon lang kadali ang malimpasan ang 4 na Sky Tier Kings at maging isang Celestial Tier na mandirigma. Para sa kanya, tila imposibleng maging ganoon kadali ang makamit ang napakataas na antas ng kapangyarihan. Kaya nagdududa ang ating bida na kung bakit biglang naging bukas ang kausap sa pagbabahagi ng isang mahalagang impormasyon. Iniisip niya kung ito ba ay isang patibong o plano siyang patayin upang mapatahimik. Nagtanong din si Spring kung totoo ba ang sinasabi sa kanya, o may masamang balak lamang ang Tower Master sa kanya. Habang tinutukoy ng Master Tower ang salitang kritikal, may kinuha naman ito sa kanyang damit na isang kulay berdeng toucan, habang sinabi niya na para sa iba, ito ay kayamanan na dapat habulin, habang ang ilan ay isang salot na dapat iwasan, at nasa pananaw daw ng tao kung paano ito tinitingnan. Pero para sa kanya, wala lang ito dahil nababagot lang siya at naghahanap ng makakausap. Ibinunyag niya din kung paano mararating ang formation, matatagpuan ito sa gitna ng 5 pinakamataas na bundok sa mundo. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang kanilang pag-uusap. Malilipat naman ang eksena sa Drunken Immortal habang nagkaroon na ito ng malay sa ginawa ng ating bida sa kanya, naalala din niya ang ginawa sa kanya ni Spring. Nagulat naman ito nang biglang nagbukas ang portal ng Pinnacle Tower, kaya napalingon naman ito nang malaman niyang hindi lang basta sumugod ang kalaban sa Pinnacle Tower, kundi winasak din ito ang Nightfall Mountain, isang sagradong simbolo ng kapangyarihan ng Tore. Nanganganib siya ngayon dahil tiyak na magagalit ang Vice Tower Master sa nangyari. Nagngingit-ngit sa galit ang Drunken Immortal kaya't naglilisik ang kanyang mga mata. Sa isip niya, mariin niyang pinagbantaan si Spring, na huwag itong mahuhuli niya, dahil tiyak na pagbabayaran nito ang lahat ng ginawa sa kanya.
Dahil sa kanyang sinabi, bigla na lamang niyang nakita si Spring na lumabas mula sa portal sa Pinnacle Tower. Dahil dito, agad na nabalot ng takot ang kanyang mukha nang makita niyang seryosong nakatitig sa kanya ang ating bida. Subalit, mabilis namang nagpanggap na lasing ang Drunken Immortal upang hindi siya mapansin. Natutuwa pang pinagmamasdan ng Drunken Immortal si Spring habang papaalis, dahil ang akala niya, natakot ang ating bida at duwag na tumatakas palayo mula sa Pinnacle Tower. Malilipat ang eksena sa ating bida. Habang nagsasalita si Chancellor Zhu sa kabilang linya, sinabi niya na ang lokasyon na hinahanap ni Spring ay nasa tagpuan ng 5 pinakamataas na bundok sa buong mundo, at tinukoy niyang naroon na nga sila. Tumigil si Spring sa kanyang paglalakad at nagpasalamat kay Chancellor Zhu. Kasabay nito, kinuha niya mula sa kanyang damit ang isang berdeng token, ang parehong token na kusang ibinigay sa kanya ng Tower Master. Sinabi rin ni Chancellor Zhu na hindi na kailangan pang magpasalamat ni Spring, dahil handa naman siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Tinanong din niya kung sigurado ba talagang pupunta si Spring sa lokasyon na ibinigay ng Tower Master. Pinayuhan niya si Spring na mag-ingat dahil posible umanong isa itong patibong para sa kanya. Ngunit para kay Spring, kung patibong man ito, tiyak na pinatay na lang siya agad ni Tower Master Ji Yuanfeng gamit ang sarili nitong lakas. Wala nang dahilan para paligoy-ligoy pa o gumawa ng komplikadong plano. Habang papunta na si Spring sa lokasyon na itinuro ng Tower Master, napaisip siya, kung hindi man ito isang patibong, base sa sinabi ni Ji Yuanfeng, ang lugar na iyon ay naglalaman ng pinakamapanganib at nakakamatay na bahagi ng mundo. Sa madaling salita, tila patibong na rin ito sa sarili nitong paraan. Pero naisip din niyang, kung walang susubok, walang makakamit. Kung makuha niya ang prutas na iyon, kahit pa ang Transcendence Void o ang 4 na hari, magiging parang laro na lang sila para sa kanya. Maya-maya, nakapasok na si Spring sa isang misteryosong kuweba. Nagtataka naman ang ating bida dahil kung hindi man ito patibong, napakadelikado pa rin ang lugar ayon kay Ji Yuanfeng. Isa itong lugar na puno ng panganib at kamatayan. Ngunit sa isip ni Spring, kung walang susubok, walang gantimpala. Kasabay nito, nagpatuloy na si Spring sa pagpunta sa kuweba habang nagkakaroon naman dito ng pagbagsak ng mga bato, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang may tumali sa kamay ni Spring na isang kadena. Habang sinusubukan ni Spring na alisin ang mga kadena, hinarap niya ang battle pet na responsable sa pagkakadena sa kanya. Sa gitna ng tensyon, pabirong tanong ni Spring, ganyan bang araw sila tumanggap ng bisita? Kasabay nito, lumilipad si Spring papunta sa halimaw, sinusubukan niyang tanggalin ang mga kadena na nakakabit sa kanya. Sa harap niya ay isang dambuhalang halimaw na may mga tanikala rin sa katawan, galit na galit at umuungol habang winawasak ang paligid. Nagulat naman si Spring nang makita niya ang halimaw. Kinilala niya ito bilang Nether Chain Ghost Beast, isang mabangis na nilalang. Hindi pa man siya gaanong nakapasok sa array, agad na siyang sinalubong ng halimaw na may Void Realm Cultivation level, na karaniwang napakalakas. Dahil sa panganib na kinakaharap ni Spring, agad niyang pinalabas si Skelly at inutusan niya itong umatake sa halimaw. Walang pag-aatubili naman sumunod si Skelly sa utos, kaya mabilis nitong ginamit ang kanyang Void Slash patungo sa halimaw. Hindi rin nagpahuli ang halimaw at agad nitong sinalag ang atake ni Skelly gamit ang kanyang mga kadena. Ngunit sa kabila ng pagtatanggol nito, tumagos pa rin ang Void Slash ni Skelly, dahilan upang mabasag ang mga kadena nito at magkaroon ng malalim na hiwa sa kanyang katawan. Sa kabila ng sugat na tinamo ng halimaw, hindi pa rin ito sumusuko. Gamit ang kanyang natitirang lakas, pinakawalan nito ang isang makapangyarihang teknik, ang Netherlock Vortex. Mula sa langit, lumitaw ang isang higanteng bagyong may hugis kadena, na para bang sisipsip sa lahat ng nasa paligid nito. Nagulat naman si Spring sa ginawa ng halimaw at napagtanto niyang ginamit na ng halimaw ang ultimate skill nito, ang tinatawag na Netherlock Vortex. Hindi maganda ang kalagayan ni Spring dahil ang Netherlock Vortex ng halimaw ay kayang lumunin ang lahat ng nasa paligid. Naramdaman niya ang matinding puwersa habang hinihigop siya ng vortex, kaya alam niyang kailangan niyang kumilos agad upang makaligtas. Kaya sa ganun, dali-dali niyang inutusan si Skelly na sirain ang core ng Netherlock Vortex. Agad namang naghanda si Skelly at inilaan ang kanyang pinakamalakas na atake. Ngunit bago pa niya ito maisagawa,
ginamit ng halimaw ang kanyang mga kadena upang bihagan si Skelly. Nagtagumpay naman ang halimaw sa paghuli nito kay Skelly, kasunod nito, maging si Spring ay hindi rin nakaligtas. Tinarget siya ng mga kadena at mabilis na binalot ang kanyang buong katawan. Hindi nagtagal, pareho silang nahulog sa gitna ng isang naglalakihang vortex na puno ng umiikot na kadena, isang nakamamatay na bitag mula sa ultimate skill ng halimaw. Sa sumunod na tagpo na hawak ng halimaw ang isang higanting bola na binuo mula sa umiikot at nagliliyab na mga kadena, nandoon sa loob sina Spring at Skelly, ganap na bihag ng nilalang. Sa kanyang malademonyong ngiti, itinataas ng halimaw ang bola na tila ba ipapakita ang kanyang tagumpay. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang ang kadena na hawak ng halimaw. Nagliwanag ito ng matindi, tila ba may enerhiyang pumupiglas mula sa loob. Sa gitna ng liwanag, lumabas si Spring, ngayon ay nasa anyong beast possession at nakipagsanib na kay Skelly. Sa sandaling siya'y nakawala, hindi na nag-aksaya ng panahon si Spring. Sa isang iglap, umatake siya sa halimaw gamit ang napakabilis na slashing attack, sunod-sunod at walang patid ang mga paghiwa na tila bagyong hindi kayang pigilan. Hindi naman ito naiwasan ng halimaw kaya sinalo niya ang lahat ng atake ng ating bida, kaya habang hindi pa nakaka-recover ito, ginamit ni Spring ang kanyang ultimate move ang tinatawag niyang Chaotic Star Reincarnation Break, dahil dito, naglabasan ang mapulang energy lines na parang bitag, at agad na tinamaan ang halimaw. Sa isang iglap, bumagsak ang katawan ng halimaw, wasak na ang katawan nito, nakatunayan tuluyan na itong natalo. Matapos ang matinding laban, inalis na ni Spring ang beast possession niya kay Skelly, at nanatiling alerto din ito. Inutusan niya si Skelly na manatili sa anino at maging handang sumuporta anumang oras. Binalaan din niya ito na ang lugar na kanilang kinaroroonan ay napakadelikado at kailangang mag-ingat. Dahil dito, nagpasya si Spring na lumabas muna ng kuweba upang silipin ang kalagayan sa labas at malaman kung ano pa ang maaaring naghihintay sa kanila. Kasabay nito, lumipad na si Spring palabas ng kuweba, habang lumilipad ang ating bida sa ibabaw ng yelo, iniisip niya ang tungkol sa isang mahalagang bagay na tinawag ng Tower Master bilang prutas. Ayon sa kanyang pagsusuri, malamang na lumalago ang prutas na ito sa lugar kung saan pinakamalakas ang kapangyarihan ng mga bituin na kinokolekta ng 10 Directions Heavenlock ang array. Kasunod nito, tinawag ng ating bida ang kanyang battle pet na si Evolution Heavenly Dragon. Sinabi niyang ito ang may pinakasensitibong pakiramdam. Inutusan niya itong hanapin ang lugar kung saan pinakamatindi ang konsentrasyon ng kapangyarihan ng mga bituin sa paligid. Sumunod naman dito ang Evolution Heavenly Dragon, kaya umalis na sila para hanapin ang misteryosong prutas. Habang naglalakbay sila, napahinto sila sa kanilang paglipad nang mapansin nila mula sa itaas ng bundok ang isang matinding labanan sa ibaba, isang sagupaan sa pagitan ng maraming halimaw at mga tao. At nasaksihan din nila ang isang nakakagimbal na tagpo, isang dambuhalang alo ng mga halimaw na binubuo ng 12-dosenang King Beasts. Karaniwan, 3 o 4 na King Beasts lang ang sabay-sabay na lumalabas, pero ngayon, napakarami ang sabay-sabay na nagpakita. Dahil dito, napaisip si Spring, kung anong araw ba talaga ang nangyayari sa lugar na ito. Habang minamasdan niya ang paligid, napansin ng bida na may iba pang tao sa loob ng 10 Directions Heavenlock ang array. Nagtaka siya kung sino-sino ang mga ito. Natuwa din naman si Spring, marahil ay may alam sila tungkol sa misteryosong prutas na hinahanap nila.